Good morning. Naririnig niyo po ako, no? Yes. Pwede pong pengi sa monitor para hindi tayo sisigaw for today. Ayan, magandang umaga po sa lahat. Lahat po ba ay nakapag-init na ng spaghetti? Merry Christmas po sa inyong lahat and Happy New Year. Pwede po bang pakibati naman yung katabi nyo ng Merry Christmas and a Happy New Year? Yan, Merry Christmas po at Happy New Year. Napakabuti po ng ating Panginoon. Palakpakan po natin yung Lord. Grabe. Ang ganda ng question natin, coaching, doon sa Discipleship Sunday. Kasi talagang mapapa-reflect ka, no? Talagang napakabuti ng ating Panginoon. At isa sa mga post, yan, na favorite ko ngayon sa FB, yan, confront ko po ako medyo, baka nakita nyo yan. Yan. Isa yan sa mga favorite kong nakitang post lately kasi talaga nga namang si Lord yung bumuhat sa atin. Simula January pa lang hanggang December, nakita natin yung katapatan ng Lord, yung kabutihan ng Lord. Alam nyo, ma-share ko lang ng konti, no? Last year, tsaka na natin pag-chismisan kung ano yung details. Pero last year, I have a rough year na medyo feeling ko ang fake ko noon as a Christian. Kaya ko umakyat dito na parang hindi okay yung heart ko. But I praise God kasi simula nung January, nung binalik tayo doon sa cross, di ba ang theme natin is the cross? Ayan, pakontian naman. Baka sumabog ako dito. Ayan, yung pinag-usapan natin yung cross, grabe, parang yung dinedeclare natin kanina na, the victory has won nga pala because of the cross. Alam mo, parang nabuhusan ka ng tubig. So, ang prayer ko nun, Lord, giyang ako sa iyo. Nung January, grabe yung fire, grabe yung pagmamahal sa iyo. So, every month, prayer ko yun, Lord, hanggang kailan ako ganito? Lord, hanggang kailan ako ganito? Lord, hanggang kailan ako on fire sa iyo? Tapos nagulat na lang ako, December na. So, maraming salamat talaga kay Lord. He is indeed faithful sa mga buhay natin. And, probably yung some of us here experience challenges, experience mga shaking sa mga buhay natin, pero hindi natin kayang i-deny itong truth na to that napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Lord. Ang gaya nung nasabi ko po kanina, no, ang ganda ng theme natin for this year. Yan, for this 2025, as a church, we talk about the cross. By the way, sa mga first time po pala nakita ko, I'm Bench, one of the campus missionaries here at Every Nation Campus. Ay, hindi, Victory May Kawayan. Wala pala tayo sa youth service. Okay, as a church, we talk about the cross. And it's amazing and it's really fitting for us kasi for the longest time, I think simula ng pandemic hanggang bago mag-2025, nagkanya-kanyang diskarte talaga yung mga tao. Okay, kanya-kanyang survivability, kanya-kanyang, yun nga, discarded. Pero thank God, kasi nung binalik tayo sa cross, nahimasmasan tayo. Okay na, oo nga Lord, no? That is the very basic ng pagiging Kristiyano. Binalik mo kami, Panginoon, that because of the cross, we are all victorious. Dahil sa ginawa ng Panginoon natin sa cross. Now, question. Honestly, sino dito na because of this, because of the cross, the whole theme of the cross this year, feeling mo, lumalim ka sa Panginoon. Lumalim ka sa Panginoon. Yan, mga 62. Okay, lumalim ka in a way na grabe yung relasyon mo kay Lord. Okay, grabe yung faith mo. Grabe ngayon yung trust mo. Okay, kay Lord, grabe yung wisdom. And I pray, ang prayer ko po is that kung ano yung mga nag-gain natin this year, hindi yung mga taba, okay? Pero yung mga nag-gain natin na wisdom, nag-gain natin na pagtitiwala sa Panginoon, yung faith, ay patuloy po natin dalhin papunta ng 2026. Alright? Patuloy po tayo. Kasi alam nyo, meron pong kwento sa Bible, or may mga tao sa Bible na nung nakilala nila yung Panginoon, talagang nagbago yung buhay nila. Okay, nagkaroon ng pagbabago sa buhay nila. Specifically to the Church of Colossae. Okay, or the Colossian people. Etong mga Colossian people na to, nung hindi pa nila kilala si Lord, yan, eto sila. They are Gentiles.
Mamaya pag-usapan natin, ano naman yung Gentile. Okay, at ang mga Colossians ay living in a spiritual darkness. They are seeking for greater wisdom, and they are enslaved sa mga false beliefs and practices, at lahat ng ito, from living on a spiritual darkness, seeking greater wisdom, and enslaved sa maling practices, are all because they are pagan. Sabihin mo nga, pagan. Ano yung pagan, coaching? Bayaran ng barel. The joke. Pagan. Okay, these people are, ibig sabihin ng pagan, sumasamba sa maraming Diyos. Okay, they are worshiping many gods. Pero again, nung nakilala nila ang Lord Jesus, nung nakilala nila ang Lord, talaga nga namang nagbago yung buhay nila. Okay, they started to follow Jesus' teaching. They start to love people. They start to love God, of course. They start to na lumalim doon sa relationship nila with the Lord, at higit sa lahat, lumalim sila sa wisdom. Wisdom and spiritual understanding nila kay Lord. Pwede bang sabihin natin sabay-sabay? Wisdom and understanding. Mamaya pag-uusapan natin what is that, but again, that is my prayer to all of us. Alright? That yung spiritual wisdom na yan and understanding, hindi lang ngayong taon natin i-grow, but even pagtawid natin ng 2026, tuloy-tuloy pa rin tayo. Okay? Patuloy pa din tayo. Kaya I will entitle itong series break natin bilang, yan, patuloy pa rin sa Diyos this 2026. Pwede po bang bulungan nyo yung katabi nyo, sabihin mo sa kanya, patuloy pa rin sa Diyos this 2026. Yan. Malalaman mo kung ano yung noche buena nila sa bulong. Amen. Tayo tayong lahat. Open our Bibles to Colossians chapter 1, verses 9 hanggang 14. I think that's on page... Anong page dyan sa, iba kasi yung Bible ko? 573. Page 573, Colossians chapter 1, verses 9 hanggang 14. Kapag andyan na po kayo, pwede bang sabihin nyo, I love you, Jesus? Amen. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. And so, from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of our sins. Maraming salamat, God, for the reading of your word. We are excited, Lord, that as we unpack itong mga sinabi ni Paul to the Colossians, we also claim that, Panginoon, na hindi lang maiiwan sa 2025 lahat ng nag-gain naming understanding and wisdom sa iyo, but even in 2026, we will all be operated by your Holy Spirit, by your wisdom and understanding. Maraming salamat, God. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong maupo. Okay, let's talk about, number 1, ang Paul's prayer for wisdom and spiritual understanding. Verse 9, and so, from the day we heard, we have not ceased to pray for you. Sabi niya doon, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and
understanding. Alam niyo po, binuksan ni Paul itong letter niya sa Colossians na talagang amazed na amazed siya sa kanila. Okay? Manghang-mangha si Paul sa kanila because of their faith kay Jesus. I tell you, si Paul never pa siyang napunta sa Colossians. Okay? Si Paul, nag-preach lang siya sa nga to, basta makikita niyo sa story in Acts, sa Ephesus. Nag-preach siya sa Ephesus, tapos may isang tao, ang name niya ay Epaphras. Nung narinig ni Epaphras, bumalik siya sa Colossians, tapos sinabi niya, or shinare niya, lahat ng naintindihan niya kay Paul. Kaya amazed na amazed si Paul, kasi partida hindi pa si Paul yung pumupunta, pero nung nakilala nila si Jesus Christ, giba lahat ng kanilang pagan worship. Okay, kaya inopen ni Paul itong letter niya with amazement sa kanila. Sabi ni Paul, we always pray for you, okay, and we give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ, for we have heard your faith in Christ Jesus. Hindi lang nila minamahal si Jesus, pero sobrang inakap nila yung sinabi ni Jesus. Naalala niyo, di ba sabi ni Jesus, the greatest commandment. Yan. Ano nga? Quiz. Pop quiz. Ano nga po ang greatest commandment na sinabi ni Jesus, kung maalala nyo? Yes. Love God. And the second is, love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind. Basically lahat. And the second is this, you shall love your neighbor. So, ganun yung ginagawa ng Colossian people. Hindi lang nila basta minahal si Lord, pero even the whole people, minamahal din nila. Alright? Kaya naman si Paul, he is eagerly praying for this Colossian people, na sabi niya doon, kung makikita nyo, balik natin, sabi niya, that you may be filled with knowledge of His will, and spiritual wisdom and understanding. Bakit? Bakit yun yung prayer ni Paul? Ni Paul para sa kanila, kasi during their time, sabi ko dito, knowledge and wisdom are only offered by the false teachers. Okay? Or by the teachers. Hindi natin false. Kasi hindi nila alam na false teachers na pala sila. And I tell you, apakagaling manguto nitong mga false teachers na to. Okay, pag pinakinggan mo sila, talagang malilito ka, tama. Okay, either maniniwala ka sa kanila or malilito ka. Kasi they are really a good, sabi nga ni Coach Rod, kung naaalala nyo, he preached about Colossians before 2025, tama? Sabi niya doon, ang gagaling magsalita nitong mga Colossian people ay mga false teachers na to, na magaling sila makipagdebate, magaling sila mag-explain or what that, naniniwala lahat ng taong nakikinig sa kanila. And at the same time, ayun nga, gaya ng sinabi ko sa inyo, ang gagaling nilang magsalita, very articulate, ang gaganda ng mga credentials nila. Alright? And, pag tinignan natin sa time natin, hindi lang nung time nila may mga false teachers. Kasi when we look at our world today, meron ding mga modern day, ano ba yun? Ano nangyayari? Yan. Modern day Colossian teachers. Ang gagaling magsalita, ang gagaling mag-twist ng truth. Pag pinakinggan mo, ang ganda naman ng sinasabi. Parang gusto ko yan. Pero pag inaral natin, pag sinuri natin, when we devote our time to study it, parang hindi pala yan bangga sa sinasabi ng Lord. Okay, alin-alin yung mga modern day Colossian teachers ng mundo ngayon? Social media. Dami mong makikita dyan sa social media. Kapag lalaki yung nag-cheat, demonyo yan. Di ba? Masama. Pero pag girl yung nag-cheat, may past traumas yan. Di ba? Pag pinakinggan mo, tama naman, ganda. Pero pag tinignan natin sa word ng Lord, tama ba yung ganun? Ano ba, hindi lang social media, baka din yung friend group mo. Baka yung friend group mo nagtuturo sa'yo, boss, diba? Boss, para nag-iingat ako sa mga sa mga example ko, pambihira. Pero diba, yung mga minsan yung small group, mga group of friends natin, sila pa yung nagtuturo sa atin kasi imbis na si Lord ang unangin mong tanungin kung anong solusyon sa problema mo, sinong una mong lalapitan? Friends mo.
Oh, by the way, disclaimer, hindi naman lahat ng ito ay masama. Actually, praise God nga. Kung may mga kaibigan tayo, may kamag-anak tayo, may church tayo. Pero kapag ito yung mga inuna natin, yari na. Baka sila na yung nagkocontrol ng mga buhay natin, mga kamag-anak natin. Di ba? Lalo na yung mga nag-reunion. Yan, yung mga nag-reunion dyan, sana hindi, di ba, yung mga, kailan ka mag-aasawa? Ikaw ang makapag-asawa, dapat ganito ginagawa mo. Bakit ang taba mo? Ang bihira. Mga reunion talaga. Alright. Kung hindi naman kamag-anak, ito talaga, isa sa mga modern day Colossian church, Colossian teachers natin ay even the church. Na kapag hindi natin sinuri maigi yung sinasabi ng nagsasalita sa pulpito, pwede tayong malid astray. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus, si Paul, Matthew, si Jesus, mag-ingat kayo sa mga wolf na nagkukunwaring tumpa. Kasi ang galing-galing talaga nilang salita. You should do this, you should do that, ganito dapat, ganyan dapat. Ito yung tama, ito yung mali. Okay, kaya sa totoo lang, alam niyo po na ang taas ng anxiety ng mundo ngayon. Ang taas ng anxiety ng mundo ngayon kasi ang dami nating pinakikinggan. Tama? Ang dami nating pinakikinggan at dahil nga para silang Colossians, o false teacher ng mga Colossians, ang gagaling magsalita, paniwalang-paniwala tayo. Ayan tuloy, di ba? Parang habol tuloy tayo, ay, ito dapat hindi nagawa. Ay, hindi dapat ganito. Ay, dapat ganito. Ay, bakit hindi katulad ko yung family namin? Ay, bakit hindi ganito yung bakasyon namin? Ay, bakit hindi ganito yung pinggan namin? I want to tell you guys that wisdom comes from the Lord. Wisdom comes from the Lord. Kaya nga ang prayer ni Paul para sa kanila, mapuno kayo ng katalinuhan, okay, at karunungan na spiritual. Huwag niyo lang habulin to the wisdom of the world. Sa mga false teacher, to the modern day Colossian teachers, huwag niyo dyan habulin. Libre lang. Wisdom comes from our Lord. At gaya ng prayer ni Paul, that is also my prayer to all of us na ang prayer natin, mapuno tayong nawa ng spiritual understanding, ng knowledge, ng wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Because it will make us smarter. It will make us, or it will lead us to right decisions. It will teach us, or it will make us follow Jesus all the more. When we are being operated by the wisdom of the Lord. Alam niyo, kung meron tayong isa sa mga prayers sa darating na prayer and fasting, ito yon. Spiritual wisdom and understanding mula kay Lord. Gaya ng prayer nga, di ba? Be filled with the knowledge of His will. Ano ba ibig sabihin ng sinasabi ni Paul na knowledge of His will? Okay, galing yan sa Greek word na epignosko. Kung tama yung pronunciation ko, that one of the meaning of this is experiential knowledge. Sabihin mo nga, experiential knowledge. Ano yung experiential knowledge? Ang ibig sabihin ng experiential knowledge, okay, it is information gained through an individual's lived experience, okay, with a phenomenon, okay? Since experiential knowledge is personal sa isang individual, okay, individual's lived experiences, it can be difficult to translate to a broader term, or it is hard or difficult to be replicated by others. When we say experiential knowledge, it is personal. Hindi yan ginagaya. At hindi yan basta-basta nagagaya. We can be inspired or we can be encouraged sa kwento ng iba, sa testimony ng ibang tao, pero lalalim ka on your personal experience with the Lord. Lalalim ka with your personal experience with the Lord. Kakatiwala mo kay Jesus.
Okay? Kaka-give up mo ng mga bagay na hindi nakaka-honor sa Kanya. Kaka-surrender mo ng buhay mo kay Jesus Christ. Doon tayo lumalalim sa pagkakaunawa natin sa Kanya. Doon tayo lumalalim on our understanding sa Kanya. Hindi lang sa gagayahin mo si Pastor Eric. Hindi lang yung sa may inspire kayo kay Coach Ron. O kung sino yung victory group leaders nyo. They can help. Alright? They can help that we understand yung mga hindi natin nakikita when we read the Word of God. Pero I tell you, not until you experience. Ilagay mo sa pang-araw-araw mong buhay, yung ma-experience mo yung pakikipagrelasyon kay Lord, hindi ka lalalim. Hindi ka magkakaroon ng spiritual understanding and wisdom na sinasabi ni Paul. Kaya ang prayer niya, guys, Colossian people, ang daming persecution from the false teacher, pero may you be filled with knowledge of His, with experiential knowledge. Hayaan mo maranasan ng buhay mo ang Panginoon. Hayaan mo maranasan ng buhay mo yung kilos ng Panginoon. Because there are a lot of times in our lives that when we experience yung sinasabi ni James sa chapter 1, I think, that count it all pure joy, as pure joy when we face trials. And gusto natin yung binibless mo ko kay Lord. Gusto ko binibless mo ko, todo tights ka ngayon. Pero pag dumating na yung nagkaroon ka ng sakit, yung kamag-anak mo, yung bride to be mo nawala, or sana mahanap na siya pang bigyan. Pero di ba, minsan pag nakaka-experience na tayo ng discomfort sa buhay, inaalis natin itong pagkakataon na ito eh. What? Hayaan mo. Allow your life to experience hardship, experience difficulty. Kasi I tell you, doon ka lalalim. Kasi doon mo nakikilala si Lord. Doon mo mas nakikita. Walang kailangan patunayan ang Lord, pero doon mo napapatunayan, Lord, totoo ka pala. Lord, totoo pala yung sinabi mong, you will never leave me nor forsake me. Lord, totoo pala yung sinasabi mo na yung mga anak mo, yung mga taong minamahal mo, binibigyan mo ng mahimbing na tulog. Lord, totoo pala yung sinasabi mong kapag nangako ka, tutuparin mo, kaka-experience mo with the Lord. Experiential knowledge. That is our prayer. That we will be filled with the knowledge of His will. And because of that experience with the Lord, nagagawa natin yung following Jesus. Sunod-sunod yun. Kaya hindi mo talaga magagawa to follow Jesus na parang, kailangan ko i-follow si Jesus kasi yun yung theme namin sa church. Ay, yung mga preaching tungkol sa following Jesus, paano ko ba gagawin? Wala kang makikitang manual kung paano fina-follow si Jesus, step by step. Not unless i-invite mo si Lord sa buhay mo. I-invite mo si Lord sa every single day, every single minute, every single second ng buhay mo. Experiential knowledge. Sino dito ready ka na sa 2026? Mapuno ng experiential knowledge with the Lord. Amen? Nakaka-excite yan. Nakaka-excite yan. Amen. Again, we follow Jesus, hindi lang dahil sinabi ni Pastor Eric, Coach Ron, Coach Gabby, at ang soon-to-be campus missionary din ng Marilao nandito. Yes. Welcome sa Victory. Wow. May ganun. Okay. Kasi again nga, pinanday. Ito yung nanonood po ba kayo? Sakto kasi nung Christmas, pag nandyan yung mga tito, may nanonood ng Panday. Tapos nung nakita ko yung Panday, somehow nag-minister yung Lord sa akin. Kasi yung may scene akong nakita, dun sa Panday, yung may pinopokpok na espada. Kasi sabi ko, Lord, totoo nga yan, no? Kasi parang nakita ko, pawisan si Bong Rodriguez. Sabi ko, Lord, totoo talaga yun. Pag pinapanday, lahat ng discomfort, nandun yung init, yung pagpupukpok, lahat ng discomfort. Pero kapag nabuo na yung sword, unbeatable. Lipad-lipad pa si Panday. Anyway.
Okay, ganun din sa atin. Yung mga buhay natin, ang dami kong gustong sabihin. Gusto ko rin palang i-honor, isa po sa mga talagang nagbigay ng katalinuhan sa akin this year. Praise God. Pero praise God din sa buhay ng mga friends ko dito na senior. Senior. Pwede bang palakpakan natin yung mga senior natin? Kung gusto nyo mapuno yung buhay nyo with much wisdom, of course, read the Bible, and then makipagkwentuhan kayo sa mga senior. Kasi yung mga senior, pinanday na ng buhay nila si Lord. Ay, pinanday na ng Lord yung mga buhay nila. Kaya pag kinausap mo sila, talagang Lord, ang galing. Gusto ko pagtanda ko para akong katulad ni Ate Sunny. Nakita kasi kita Ate Sunny, sila Ate Barbie. Yan, mga senior na sila pero pumupunta pa din sila sa campus. Yan, to share the love of the Lord. Dami ko na sinabi. Again, and this spiritual wisdom and understanding will lead us to a changed lives. Yan, doon pala nagsisimula yung pagbabago ng buhay when we are being filled with wisdom and understanding from the Lord. Paano? It enables us to walk in a manner worthy of the Lord. Living out wisdom and spiritual understanding. Again, yung first natin, prayer for wisdom and spiritual understanding. Now that we desire it and we pray for it, eto naman. Now, we live out wisdom and spiritual understanding. Verse 10, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Sa Bible, kapag po sinabing walking, okay, it is a Hebrew idiom na ang ibig sabihin ay living. Okay, pamumuhay, way of life. Okay, pag sinabi natin walking, it is a way of life. Paano ka magsalita, paano ka mag-decide, paano ka magmahal, paano ka mag-react sa mga mahirap na situation. Literally, kung paano tayo mabuhay. And madalas, nami-misinterpret itong verse na to kasi others think na ang mamuhay na worthy kay Lord, di ba? Yung worthy of the worthy of the Lord, na para bang ino-earn natin na maging karapat-dapat kay Lord through our good works. Okay? Kaya nagiging legalistic ang mga Kristiyano. Kasi sabi, ay dapat walk in a manner worthy of the Lord. Dapat mabait ka lang. Dapat pag nagpalda ka hanggang dito, okay, o kaya bawal magpakulay, dami, bawal magtato. Okay, kaya sinasabi ni Paul ay walk or mamuhay ka na naaayon sa worth, okay, sa halaga nung sinusundan mo. Sino yung sinusundan natin? Si Lord. So mamuhay ka worthy sa kung sino ba yung sinusundan mo. We live in a way that honors God, hindi tayo, dahil takot tayo sa Kanya, na baka parusahan niya tayo kapag makulit tayo, pero we live in a way that honors God kasi mahal natin siya. Kasi yung worth niya in our lives ay matindi, mabigat, malaki, special. Amen? And yung spiritual wisdom and understanding will lead us sa ganitong klaseng pamumuhay. Okay, honoring Him. Kaya ang sabi ko sa inyo kanina, di ba, na ang spiritual wisdom and understanding leads us to change lives. Kasi ang nangyayari sa buhay mo, ginugusto natin ngayon to walk with Jesus sa simula, sa gitna, hanggang sa dulo. Hindi na lang sa umpisa, minsan ganun talaga pag prayer and fasting, love na love natin si Lord, pag medyo May na nalilito na, o kaya June kasi pasukan. Tapos ka na naman yung punctuation. Okay, tapos pag December, nakalimutan na kasi puro natsubwena na, puro crispy pata na. Okay? Nasabi ko na to nung prayer and fasting nung January, you don't start with Jesus and then move on to something else. Sabi yan ni Daryl Dash, you don't start with Jesus and then move on to something else. Pero ang ginagawa natin, we walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit, okay, in every good work, and increasing in the knowledge of God. Pag-usapan muna natin yung bearing fruit. Medyo expository tayo ngayon. Pag sinabi natin bearing fruit, hindi
Hindi, ibig sabihin nun, hindi na hidden. Okay? Hindi na tago. Kitang-kita na yung bunga ng walking mo with the Lord. Kitang-kita yung bunga ng pamumuhay mo with the Lord. Yes, may good works tayo. Okay, may good works ka. Nakikita yung good works mo, pero hindi yung to show na nagbe-bear ka ng fruit. Minsan kasi ganun eh. Pag Kristiyano, ay kailangan gawin ko to para masabi nilang nagbe-bear ako ng fruit. Mag-VG ako, mag-LG ako, magbasa ako ng Bible, nauuna yung external para masabing Kristiyano ka. Pero ngayon, different na yon. Nung sinabi dito ni Paul na we bear fruit, hindi na to external, papunta ng internal, pero nagsisimula sa loob. Internally. Okay? Hindi na naitatago dahil hindi maitago yung kabutihan ng Lord, yung pagsunod mo kay Lord sa buhay mo, kusa na siyang lumalabas. Nagbe-bear na siya uh, ng fruit. And again, that is made possible with the knowledge of God, experiential knowledge. Kaya nga ang encouragement ko sa inyo, hayaan nyo yung life nyo to experience life with God. Kasi doon magbubunga, doon magli-live out yung ating spiritual wisdom and understanding. Verse 11, being strengthened with all power, all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy. And I tell you, importante na mabasa to ng mga Colossian people, okay, yung being strengthened with all power, kasi nung time nila, lahat ata ng tao sa kanila, or almost lahat ng tao sa kanila ay uhaw na uhaw sa power. Lahat na lang gustong maging makapangyarihan, gustong maging influential, gustong maging sikat, gustong maging teacher, okay? Kaya sila lulong sa pagan worship. Kasi feeling nila, the more na kung sino-sino yung mga Diyos na sinasamba nila, bibigyan sila ng power, bibigyan sila ng influence. Pero again, kagaya ng wisdom, power comes from the Lord. Power comes from the Lord at kung hindi saan-saan. At yung kapangyarihan na to, para saan? Okay, the power comes from the Lord, pero para saan? Saan natin magagamit yung kapangyarihan na yan? Sabi dun sa verse, for all endurance and patience with joy. Sabi ni Paul sa kanila, ang ganda na ito, hindi nyo kailangan ng kapangyarihan para sumikat. Hindi nyo kailangan ng influence. Hindi nyo kailangan ng favor from the people. Kaya mo kailangan ng kapangyarihan because you need endurance and patience with joy. Bakit? Kasi nga matinding persecution yung inaabot nila from the false teachers. Kaya sabi ni Paul, yung kapangyarihan that comes from the Lord ang magbibigay sa kanila ng lakas, magtiis, mag-joy in suffering, okay, mag-bear ng Christian values, okay? Nahirapan ka na, persevering in faith, resisting temptation, lahat ng Christian virtues, nakakailangan natin para magpatuloy, yung kapangyarihan na yan that I will come from the Lord. That's why we need that power from God. Para yung experiential knowledge mo, hindi mo susukuan. Hindi mo susukuan kasi pinapalakas ka ng kapangyarihan ng Panginoon. Grabe no, kompleto magsalita si Paul. Actually, pag binasa natin yung buong verse, kompleto na yun eh. That's a whole preaching. Pero ang galing na, nga no, hindi mo lang kami papalakarin, Lord, with experience. Hindi mo lang kami papalakarin sa gera, pero binibigyan mo kami ng mga armas, binibigyan mo kami ng mga defenses, okay, so that we can last the war. And in our case, spiritual war. Okay, hindi tayo binabago or hindi tayo nagbabago by changing on how we act, kung paano tayo kumilos, pero binabago tayo ng Lord as we continue to persevere. Habang patuloy tayong nag-e-endure. Habang patuloy tayo nagiging masaya sa gitna ng mga pagsubok. Kaya yung quality ng book mo ay actually nakikita yan. Our book is based on our knowledge of God or our experiential knowledge and our understanding of His will. Kapag palasuko ka, kapag ang bilis mong mawala,
Check mo, Lord, am I filled with your wisdom and understanding? Kasi Lord, gusto ko mas lumalim sa iyo. Lord, gusto ko mas ma-honor ka in my life. Lord, gusto ko ang bida sa buhay ko, walang iba kung hindi ikaw. Ask wisdom, ask understanding. It will help you on your um, journey. Amen. And again, we give thanks to God dahil tayo po ay naging qualified to receive this. Lahat po tayo ay ginawang qualified ni Lord to receive this, and we can be sure na magiging matibay at panghabang buhay yung wisdom, spiritual wisdom, and understanding na binibigay ng Lord, because the great foundation of all knowledge, of all wisdom, of all understanding ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So the foundation of our wisdom and spiritual understanding. Ang ganda, no? Una, prayer, we ask for it. Pangalawa, live out. Paano ba natin sinasapamuhay yung spiritual na yan? Ngayon, kapag along the way, nasa-shake tayo, Lord, sa'yo ba galing to? Lord, bubuhatin mo pa rin ba ako gaya na sa picture kanina from January hanggang December? Lord, may chance bang mawala itong wisdom and understanding na yun? Guys, I tell you, pag naliligaw na tayo, babalik lang tayo sa foundation ng wisdom and spiritual understanding. Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Si God is our foundation, the wisdom and understanding. Verse 12, in giving thanks to the Father who has qualified us or you to share in the inheritance of saints in light. And importante na malaman nila to, na kinwalify sila ni Lord. Kasi again, Colossians are Gentiles. At kapag sinabi natin Gentiles, these are the people na hindi part of the chosen people. Okay? Hindi to kasama sa pamilya ng Diyos. Pero ang sinasabi ni Paul sa kanila, grabe guys, thank you kay God. Maraming salamat kay Jesus kasi ngayon, bahagi na tayo ng inheritance. Bahagi ka na ngayon ng pamilya ng Diyos. Pakicheck nga po yung nasa likuran niyo. Mukha ba yung kabahagi? No? Kung mukha yung kabahagi ng pamilya ng Diyos, palakpakan mo naman yung nasa likod mo. Alam nyo, ang amazing dito is that it's not because of our good works, hindi dahil pogi si Kuya Jacob, magaling mag-drum, hindi dahil magaling tayo sa lahat ng mga bagay. It's all the reason why we are qualified because sabi dito sa sinabi ni Paul, it is the Father who qualified us. Naging karapat-dapat ka, naging qualified ka, walang iba kundi dahil sa Diyos. Dahil kay God, we gain this inheritance instead of earning it as a wage. At yun yung nakakaiyak sa ibang tao eh. Pinipilit nilang trabahuhin para makuha yung favor ng Lord, para makuha tong spiritual knowledge and wisdom. Ang gagawin ng lahat. But when we understand, guys, walang ibang nagka-qualify sa iyo kung hindi ang Diyos Ama. Ang gagawin mo na lang, i-allow siyang mag-work sa buhay mo, to receive Him, to welcome Him in your life. Hindi na natin kailangan pagtrabahuhan. Verse 13, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. At alam natin yan, ang gusto ni Satanas ay mag-remain tayo in the darkness. Okay, sabi sa 2 Corinthians, Corinthians 4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Gusto niyang binubulag ka, gusto niyang maligaw ka, gusto niya forever ka na lang magstay dyan sa kadiliman. Pero praise be to God, kasi sabi ni Paul, the Colossians, in Him, we have redemption, the forgiveness of our sin. Ganda nung kinakanta natin, di ba? From darkness
into light. Yan. From death into life. His grace. Kumanta na, no? May pag-transfer. Dati lahat tayo nandun sa kadiliman. Pero tinatanggal tayo ng Lord doon at pinupunta niya tayo doon sa kingdom of His beloved Son. And in Him who have redemption, the forgiveness of our sins. It emphasizes, itong passage na to, it emphasizes na those who believe in Him ay na-deliver na at nakatanggap na ng pagpapatawad mula sa Kanya. Naniniwala po ba kayo doon? Sarap po, no? Na tayo ay pinatawad ng ating Panginoon. And I want to tell you, this is our position in Christ. Yan ang position mo. Nung namatay si Jesus Christ on the cross, that is your position already. Tanggal ka na sa darkness. Bakit nag-stay ka pa din doon? Baka kulang lang sa spiritual knowledge and wisdom and understanding. Huwag ka mag-alala. Kasi sabi nga ng Lord, He really gives us that. So you don't have to stay. Kasi again, ang position mo in Christ, itanim mo sa puso't isipan mo, kabilang ka sa pamilya ng Panginoon. You are no longer in the dark. Ang tawag po doon ay positional sanctification. Sabihin nyo nga po, positional sanctification. Isinama ka na ng Diyos sa kanyang pamilya. So we can stop now in living in darkness because we are redeemed. Iniligtas na tayo ng Panginoon. Inialis na tayo ng Panginoon sa lusak na pinanggalingan natin. We are not in the darkness anymore. We are heirs, tagapagmana, pinatawad, mga sons and daughters. Amen? And the foundation, again, the foundation of our spiritual wisdom and understanding ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya hindi ka maliligaw. Hindi ka mawawala. And again, sabi ko dito, Jesus has rescued us and brought us from death into life, fullness, satisfaction, and joy are now possible because of the cross. Pwede po bang tawagin natin yung ating worship team? As we thank God, as we praise God for the cross na nagbibigay ng tagumpay, ng victory sa bawat lahat. Pwede po bang sabay-sabay nating basahin ulit ito? Sabay-sabay nating basahin. And I pray na we take it into our hearts and mind and spirit. Sige po. 1, 2, 3. Jesus. Fullness, satisfaction, and joy are now possible because of the cross. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat sa cross. Lahat tayo may kapatawaran from our sins, may buhay, tayong walang hanggan, at meron tayong buhay na 2026 na katulad ng picture ka, pasan-pasan ka ng Lord. Hindi mo kailangan lumakad mag-isa. Hindi mo kailangan lumakad ng defeated. Lulumpo-lumpo, bubuhatin ka ng Panginoon because He already won on the cross. So lagi po nating tatandaan, as redeemed or as people being redeemed by Jesus or by Jesus, may we be filled with spiritual wisdom and understanding na mag-enable sa atin to walk continuously in a manner worthy of the Lord. Amen. Pikit po natin yung mga mata natin. I would like to minister to you. I believe that the Lord wants to minister to us. Kasi may iilan sa atin dito na probably hindi mo na na-recognize. Ang dami na kasing nangyari sa taon na ito. Ang daming nangyari sa family mo, sa career mo, sa school ng mga estudyante, sa buhay mo, sa health mo, ang dami na nangyari. Medyo na-miss out mo yung part na, kasama ko ba pala yung Lord? Yung wisdom pala at understanding na magli-lead sa akin to follow Jesus Christ, nakalimutan kong i-ask. Masyado kasi ako naging busy. Masyado akong nalunod.
sa mga padilim ng kaaway. But I wanna tell you, gaya ng sinabi ni Jesus, that I am the light. May liwanag, mga kapatid. Even in the dark tunnel of your life, alam mo, may liwanag, may pag-asa ka. Pupunta tayo ngayon ng 2026 with much hope, much joy in our hearts, much endurance, much perseverance. Kasi yung hugis ng liwanag doon sa dulo ng kadiliman ay hugis cross. You are our light post, Panginoon. Salamat, God, because you are enabling us to walk in a manner worthy na sinusundan namin. If you want to invite Jesus Christ doon sa experiential knowledge, na hindi ka na lang matututo ng experiential knowledge na puro kamalian mo na lang, puro kapalpakan, sasabihin ang tao natututo sa pagkakamali. No! Kasi kaya mong matuto if you allow Christ to join you with your personal experience. If that is you, taas mo yung kamay mo. Lord, nakikita mo yung kamay ng mga tao na to who's inviting you in their lives. Inviting you, Panginoon, na samahan sila. Lumakad. Kasama ka, Panginoon. 2026, 2027, habang buhay ng mga life namin, O Lord, be with us. Walk with us, O Lord. Strengthen us. Gaya ng pagbuhat mo, pagpasan mo sa amin, simula January hanggang December, salamat sa Panginoon because next year, we can expect that you are the same God who carried us and will strengthen us. We thank you, Lord. We bless you. At siselyuhan namin itong 2025 with joy in our hearts kasi na-recognize namin, Lord, that you are faithful at never mo kaming iniwan sa mga buhay na. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tatayo po tayong lahat and we will worship the Lord and declare that the victory is won through His cross. From broken to whole, to whiter than snow, His grace changes His grace changes everything. There's no sin to bring, there's no pain to heal. The cross declares
for the reminder kung paano mo kami binuhat throughout this year, but for that invitation to invite you, for that experiential knowledge, Lord, that we get to experience the fullness of your wisdom, the fullness of the understanding of your word. Lord, we thank you because now meron kaming pag-asa. We have that hope that we can hold on to for next year, for 2027, and for the years to come. Lord, we are inviting you right now into our lives, into our families, our communities, na we just get to experience who you are, Father, sa mga buhay namin. And Lord, no matter what shaking, no matter what challenges we experience, we go through, Lord, we know that yung hope na pinangahawakan namin is in you, Father. And Lord, we cannot wait to see how you will carry us throughout the rest of our lives. We just love you, Father. We rely and revere you, Lord. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen and Amen. Sino mo